Naranasan niyo na ba? Yung pakiramdam na parang kahit na anong takbo mo palayo sa sakit, tila hinahabol ka pa rin nito. Yung gusto mo nang sumuko, gusto mo nang magsimulang muli, pero ang tadhana parang may sariling laro na hindi mo maintindihan. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, nasaksihan natin ang unti-unting pagkadurog ni Cassandra. Akala niya sa paglayo niya kay Delton ay makakahanap siya ng kapayapaan. Pero sa gitna ng isang malakas na ulan at isang hindi inaasahang aksidente, muli silang pagtatagpuin ng pagkakataon. Ngunit hindi ito ang matamis na pagtatagpo na inaasahan ninyo dahil sa bawat patak ng ulan may kasamang galit, selos at mga salitang tila sumusugat sa katinuan ni Cassandra. Bakit nga ba kailangang maging ganito kalupit ang tadhana? Bakit sa tuwing susubukan mong tumayo, may isang tao o pangyayari na muling hihila sa iyo pababa? Handa na ba kayong maramdaman ng tensyon sa pagitan ng dalawang pusong nag-iiwasan pero pinagtagpo ng ulan at ng isang masikip na elevator? Simulan na po natin ang ating kwento. Tulala akong nakatingin sa ginagawa ko. Hindi ko alam kung paano ko ba ito sisimulan at tatapusin. Masyadong okupadong isip ko. Gusto kong tapusin ang mga dapat kong gawin. Pero hindi nakikisama ang isip at ang kape ko. Napayuko na lang ako sa lamesa. Naubos naman ang mga luha ko pero wala namang ganang katawan at ang isip ko na magtrabaho. Kailangang matapos ko na ito ngayong buwan para mailabas ko ng signature piece ko. Hawak ko ang lapis ko pero nananatiling nakahiga ang ulo ko sa lamesa. Hindi ko alam kung ano bang nagawa kong kasalanan para maging deserve kong lahat ng ito. Ang mga taong niloko at sinaktan ako ay masaya at kontento na sa mga buhay nila. Habang ako nandito pa rin, basag na basag pa rin at durug na durug ang puso. Bakit ba ako nagmamahal sa mga taong hindi ako kayang panindigan hanggang sa huli? Do I really deserve all of this? Mapait akong ngumiti sa kahumugot ng malalim na buntong hininga. Nang tumulo na naman ang mga luha ko't bumagsak ito sa kamay kong ginagawa kong unan. Parang tinutusok ng malilit na karayom ang dibdib ko kapag naalala ko nakita ko. Sana sinabi niya na lang sa akin na okay na pala sila ulit ni Diana. Nang sa ganon ay maiintindihan ko kung bakit umiiwas siya sa akin. Hindi ko naman siya pipilitin na mahalin ako ulit dahil ako naman na nagtulak sa kanya palayo. Wala siyang kasalanan at naiintindihan ko kung mas pipiliin niyang babae, hindi siya magagawang ipagtabo yan. Ma'am Cassandra, naagaw ang atensyon ko nang marinig ko ang boses ni Donna. Tinatamad akong umayo sa pagkakaupo sa kako siya, blankong tinignan. Inabot niya naman sa akin ang isang invitation letter. Invited ka sa anniversary party ng Chavez Heritage Designs. Sa susunod na linggo na yan. Binuksan kong nilalaman ng envelope sa kayon tinignan. Ano naman ang gagawin ko doon kung pupunta ako? Required bang pumunta ako? Salamat. Tanging sagot ko na lang kay Donna na ikinatangulang nito saka siya umalis. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Kung pupunta ako sa anniversary party ng kumpanya niya, siguradong makikita ko si Diana doon. Napataas ang kilay ko sa sarili kong naisip. Bakit ko sila iiwasan? Kung hindi ako pupunta, masyado ko naman yatang pinapahalata sa kanila. Naapektado ako. Binitawan ko ng papel saka ko sinandal ang likod ko sa upuan ko. Wala talaga akong ganang magtrabaho ngayon. Ayaw makisama ng kamay at ang isip ko. Ayaw ko namang pilitin ang sarili ko dahil hindi magiging maganda ang kalalabasan ng gagawin ko. Nahiga na lang muna ako sa sofa. Saka ko itinulog para makapagpahingang isip at ang katawan ko. Lalong-lalo ng puso ko. Pagsapit ng lunch break ay lumabas na ako ng office ko. Nakasabay ko pa si Garrett kasama si Michelle at si Celine. Inisihan ako ni Michelle pero nanatiling blanco ang mukha ko. Anong pakialam ko sa kanya? Kung sa tingin niya magsiselos ako, doon siya nagkakamali. Nilampasan ko silang dalawa. Sa malapit na lang ng restaurant dito sa kumpanya ko kakain. Nagugutom na ako at ayaw ko mawalan ng gana. Ayaw ko silang makita. Ngayon ko lang nare-realize na maling desisyon na tinanggap kong alok nila
na magtrabaho ako dito. Paglabas ko ng elevator ay halos tumalon ang puso ko nang makita ko si Delton na naghihintay na bumukas ang elevator. Iniwas kong paningin ko pero nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ng mukha ko. Tinignan niya ako pero nilampasan ko na siya. Kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa, hanggang dun na lang ang lahat ng yun. Habang naglalakad ako papalayo ay malakas pa rin ang kabog ng puso ko. Kahit hindi ko alam kung sinundan niya ba ako ng tingin. Hindi niya naman ako tinawag hanggang sa makalabas ako ng kumpanya at wala na akong pakialam doon. Hindi ko na siya nilingon pa, naglakad na lang din ako papunta ng restaurant dahil marami namang mga restaurant at fast food na malapit dito. Nang makakita ko ng steak restaurant ay doon na ako pumasok. Umorder ako kagad ng mga masasarap na pagkain. Habang naghihintay na may serve ito ay nakatingin lang ako sa labas kung saan kitang-kita kong mga sasakyan at mga tao naglalakad sa gilid. Nang tumunog ang cellphone ko, dinukot ko kaagad yun sa bulsa ko. Hey, sagot ko sa tawag ni Brent. Where are you? Galing ako sa office mo pero wala ka na doon. Anya, kakain pa lang ng lunch. Nasaan ka ba? Pupuntahan kita. Gusto ko sana mapag-isa pero hindi ko naman siya mapaalis dahil nandito na siya. Malapit lang sa kumpanya. Hanapin mo lang yung steak restaurant. Paglabas mo ng lobby, kumanang ka lang sa kakadamiretso. Makikita mo na yon. Sagot ko sa kanya. Okay, I'll be there in a minute. Tumango lang ako kahit hindi niya naman yun nakikita. Your order, ma'am? Napatingin ako sa waiter na naghatid ng mga order ko. Pwede bang isang order pa ng mga in-order ko? Salamat. Saad ko sa waiter para kakain na lang si Brent pagdating niya. Sige po ma'am. Kinuha ko naman yung mga in-order ko saka ako nagsimulang kumain. Patingin-tingin ako sa pintuan para kapag dumating si Brent, pakawayan ko siya. Nasa labas pa lang siya nang makita ko na siya dahil glass wall naman ang gamit nila. Napangiti ako, saka ko siya kinawayan nang makapasok siya ng pintuan. Nilibot pa niya ang paningin niya bago niya ako nakita. Napatingin ako sa lalaki nilampasan ni Brent. Nawala ang ngiti ko nang makita ko si Delton na nakatingin sa akin at nakangiti. Napakunot ako ng noo. Hey! Agaw atensyon saad ni Brent nang makalapit na siya sa akin. Minsan ko pang tinignan si Delton pero nakaiwas ang paningin nito at hindi na rin siya nakangiti. Inakala niya ba na siya ang kinawayan ko? May mga kasama rin siya at naupo na rin sa ibang upuan. Umorder pa lang ako ng pagkain mo. Shame lang sa akin. Okay lang ba? Baling ko kay Brent. Ngumiti naman siya. Okay lang. Bakit naman kasi hindi ka na muna tumawag sa akin bago ka pumunta sa office ko? Kapag lunch break, wala na ako doon. Anas ko sa kanya. I just want to surprise you. Iniwan ko na doon yung bouquet na ibibigay ko dapat sa'yo. Babalik ako ng New York sa susunod na linggo at baka magtagal ako doon. Pagpapaalam niya na ikinatango ko naman habang umunguya. Nang maalala ko naman ang anniversary party ng kumpanya ni Delton ay tinignan ko siya. Nandito ka ba ng Friday night? Invited kasi ako sa isang company anniversary. Baka gusto mong ikaw ang escort ko. Pag-aaya ko, napaisip naman siya bago sumagot sa akin. Thursday lunch siya ng flight ko pero pwede ko namang gawing Saturday na lang para sa'yo. Bahagya naman ako tumawa sa kanya. Asahan ko yan ha? Wika ko na kinatangot kinangiti niya. Nang dumating ng order kong pagkain, ay kumain na rin siya. Hindi sinasadyang napatingin ako sa pwesto nila ni Delton. Nahuli ko na naman siya na nakatingin sa akin. Muntikan pa akong masamid dahil sa lubong ang mga kilay niya na nakatingin sa akin na para bang pinapatay niya na ako sa isip niya. Pagkatapos ng trabaho ay lumabas na ako kaagad ng kumpanya. Hindi ko alam kung saan ba ako pupunta. Ayaw ko pang umuwi ng penthouse dahil wala naman akong gagawin doon. Ayaw kong ikulong ang sarili ko dahil pakiramdam ko ay lalo ko mararamdaman ng lungkot kapag mag-isa lang ako. Patuloy lang ako sa pagmamaneho nang hindi alam ang pupuntahan. Hindi ko alam kung ilang oras na ba akong nasa kalsada lang. Hindi ko rin alam kung nasa na ba ako. Kung nakalabas na ba ako ng Metro Manila o hindi pa. Tahimik lang ako habang nakapikit ang mga mata ko. Para akong ligaw na tuta na hindi alam ang pupuntahan. Gusto ko magsimula pero hindi ko alam kung paano. Pinag-iisipan ko kung babalik na lang ba ako ng New York para dun magsimula ulit. Mapait akong ngumiti sa sarili ko. Hindi ko namamalayan na para pala akong tanga.
Sinasayang ko lang ang oras ko na dapat ay masaya na ako. Puro pa rin sakit at galit ang laman ng puso ko. Sinandal kong ulo ko sa sandalan saka tumingin sa kalangitan. Anak, kung nasan ka man, sana ituro mo si Mommy. Ituro mo ang tamang daan na dapat kong landasin. Anak, Mommy is lost. Napatingin ako sa paligid ko. Kita ko naman ang ilog sa hindi kalayuan sa akin. Tinignan ko kung pwede bang magparking sa hinintuan ko. May mga nakaparking naman pero kaunti lang at malayo sa akin. Bumaba ako sa sakyan saka nagtungo sa gilid ng ilog. Pinagmasdan ko yon at hinayaang yakapin ako ng hangin. Kung pwede lang sanang tangayin na lang din ng hangin ang lahat ng iniisip ko at mga problema ko. Naupo ako sa bench at nakamasid lang sa ilog na nasa harapan ko. Hanggang ngayon, mag-isa pa rin ako. Hindi ko maiwasang hindi isipin kung may nakalaan ba para sa akin o wala. Masyado lang ba ako nagmamadali ngayon dahil nasaktan na naman ang puso ko. Ayaw ko namang magdesisyon dahil lang sa labis na emosyon. Ayaw kong pagsisihang nagkamali na naman ako ng pinili. Tipid akong ngumiti nang maalala ko si Delton kasama si Diana. Masakit pa rin sa dibdib pero wala na akong magagawa. Ayaw ko namang agawin siya. Ayaw ko na magpakatangat ibaba ang sarili ko para lang piliin ako. Minsan na ako nagmakaawa. Minsan ko nang ibinaba ang pride ko. Minsan na ako nakiusap na piliin ako at ayaw ko nang bumalik sa sitwasyon na yon. Dahil baka ako lang din ang masasaktan sa huli. Kung mahal ako ng isang lalaki, gagawin niyang lahat para sa akin. Hindi niya ako hayaan na magmakaawa sa kanya. Hindi ko siya kailangang turuan kung paano ko mahalin at itrato. Is that too much? Kalabisan bang hinihiling ko? All I want is to love and to be loved. Pero mukhang hindi pa yun ibibigay sa akin. Hindi ko man maintindihan kung anong plano ng nakataas sa akin pero iniwan ko na sa kanya ang lahat. Alam kong darating din ang panahon na ako naman ang magiging masaya. Napatingin ako sa ilaw na nasa tapat ko nang sumindi ito. Nilibot kong paningin ko. Sa lalim ng iniisip ko hindi ko man lang namalayan na unti-unti na palang kinakain ng dilim ang liwanag. Muli ako nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Tumayo na ako saka ko bumalik sa sakyan ko dahil unti-unti nang dumidilim ang kalangitan. Malamig na rin ang simoy ng hangin na para bang nagbabadya ng malakas na ulan. Nilagay ko na sa harap ang cellphone ko. Saka ko inopen ang Waze ko para alam kong dadaang tatahakin ko. 1.5 oras din palang layo ng lugar na to sa penthouse ko. Usal ko sa sarili ko. Pinaandar ko ng sasakyan ko. Nang makarating ako ng highway ay naipit na ako sa traffic dahil rush hour na. Uwian na ng lahat ng mga empleyado at pasok naman ng mga night shift. Hindi pa man ako nakakalayo nang unti-unti nang nababasa ng ulan ng sasakyan ko. Nang makalis ako ng traffic ay lalo namang lumakas ang ulan. Dahilan para mahirapan ako makitang paligid. Mabagal lang ang patakbo ko dahil baka bumangga ako sa sakyang nasa harapan ko. Nag-music na lang ako dahil na rinig ko ang malalakas na patak ng ulan sa bubong ng sasakyan ko. Tuluyan ang nilamon ng dilim ang liwanag. Tanging ilaw na lang ng sasakyan ang nakikita ko. Napatingin ako sa side mirror ko nang mapansin ko ang malikot na ilaw na tumatama doon. Hindi ko naman masyadong nakikitang nasa likod ko dahil masyadong malakas ang ulan. Tanging ilaw na sasakyan ang nakikita ko. Napasigaw na lang ako nang bigla itong bumangga sa sakyang nasa harapan niya. Rinig na rinig ko ang ingay ng salpukan. Umatras ako para sana makaiwas pero tumama din ang sasakyan ko sa sakyang nakasunod sa likuran ko. Wala akong nagawa kundi ang lumabas kahit na malakas ang ulan. Lumabas na rin ang ibang nasasakyan dahil sa aksidenteng nangyari. Masakit sa balat ang pagtama ng patak ng ulan. Sunod-sunod ang tunog ng mga alarm ng mga sasakyang nabangga. Tinignan ko ang sasakyan ko. Tikit-tikit ito sa sasakyang nasa likuran ko. Masyado palang mabigat ang traffic. Lumapit ako sa driver ng sasakyan. Saka yun kinatok. I'm sorry for what happened. Babayaran ko na lang. Napatigil ako sa pagsasalita nang mapatingin ako sa backseat. Kunot noong nakatingin sa akin si Dalton. Napalunok ako na magsalubong ang mga mata namin. Kilala mo naman ako. Tawagan mo na lang ako para sa pinsalang natamo ng sasakyan. Wika ko saka ko tumayo ng maayos. Pasakay pa lang sana ako ng sasakyan ko na may humawak to sa kamay ko. Nilingin ko si Delton na siyang humawak sa akin. What are you doing here? Saan ka nang galing? Seryoso niyang tanong. Inalis kong kamay niya sa kamay ko. Wala ka nang pakialam doon. Masungit kong sagot at takma na sanang babalik sa sasakyan ko nang hilahin niya ako. Ano bang ginagawa mo? Sigaw ko sa kanya. Basang-basa na kaming dalawa at masakit na rin sa mukha ko sa patak ng ulan. Ihahatid na kita. Maotoridad niyang wika saka ako sa pilitang sinakay sa passenger seat. Lalabas sana ako pero nilock niya na yun ng driver ni Delton. Let me out! Sigaw ko pero tila walang narinig ang driver ni Delton. May sasakyan naman ako.
Kaya ko umuwi na mag-isa. Honest ko. Lumabas ng driver ni Delton habang si Delton naman ang pumalit sa driver's seat. Ano mang ginagawa mo? Iiwan mong driver mo dito? Nababaliw ka na ba? Ang lakas-lakas ng ulan, Delton! Sigaw ko sa kanya. Hindi ako malupit na amo para gawin ko yon. Siya magdadrive na sasakyan mo pabalik at ikaw dito ka sa akin. May diin niyang wika na para bang ang laki ng galit niya sa akin. Hilaw na lang ako natawa sa kanya. Nilalamig naman na ako dahil basyang-basa ako ng ulan. Hindi ko alam kung napansin niya bang panginginig ko dahil pinatay niya ang aircon. Sa dami ng lugar na makikita kami ay dito pa talaga. Bakit ba kasi ngayon pa umulan? Bakit ba kasi sa dami ng pwedeng ituro ng ways ko na daan ay dito pa talaga sa daan na tinatahak din ni Delton? Tahimik lang kaming dalawa habang nasa biyahe. Hindi ko alam kung nasan na ba kami. Unti-unti na rin tumitigil ang ulan. Tinignan ko siya pero salubong pa rin ang kilay niya na nakatingin sa daanan namin. Napapairap na lang ako. Pagkatapos naming iwasan ng isa't isa, itong mga nakaraang araw saka naman kami magkikita sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Saan ka ba nagpunta? Nakipagkita ka sa lalaking yun? Pagpuputol niya sa katahimikan sa pagitan naming dalawa, napakunot naman ako ng noo. Sino bang tinutukoy niya? Wala ka ng pakialam doon. Tanging sagot ko sa kanya. Napatingin ako sa kamao niya nang mapansin kong tila humigpit ang pagkakahawak niya sa manubela. Kanino ka ba nakipagkita? Sa pamangkin ko ba? O sa lalaking buntot ng buntot sa'yo? Napataas ang kilay ko sa sinabi niya. Iniisip niya bang nakipagkita ko sa isa sa kanila? Ano bang pakialam niya sa bagay na yon? Huwag mo nang alamin. Sagot ko. Hindi ko alam kung bakit naiinis ang tinig ko sa kanya. Naiinis pa rin ako kapag naalala ko nangyari sa kanila ni Diana. Okay na pala silang dalawa pero binibigyan niya pa rin ako ng mixed signal. I hate him. Sobrang lakas ng ulan, Cassandra. Muntikan ka na ring masangkot sa aksidente. Ipapahamak mo sarili mo para lang sa lalaki? Nagngit-ngit ang mga ngipin ko sa sinabi niya. Galit ko siyang tinignan. Bakit ba siya nagagalit? Wala na siyang karapatan kung sinong kikitain ko dahil hindi naman ako nagtanong tungkol sa kanila ni Diana. Ano naman yun sa'yo ngayon? Bakit ba interesado ka pa rin sa buhay ko? Ni minsan hindi nga ako nakialam sa buhay mo kaya wala ka rin karapatang mangialam sa akin. Ihinto mo na nga yung sasakyan. Inis kong sambit sa kanya. Kita kong pag-ikting ng panga niya sa kanya ako nilingon. Sabing ihinto mo yung sasakyan at bababa ako. Sigaw ko na. Pakaramdam ko ilalabas sa dibdib kong puso ko sa matinding galit. Ihahatid na kita. Kalmado niyang sad kahit na alam kong galit na rin siya at naiinis na sa akin. Malalim ang bawat paghinga ko dahil sa inis sa kanya. Hindi niya na ako kinausap hanggang sa makarating kami sa building ng penthouse ko. Pagkahinto ng sasakyan ay bumaba na ako tumalis. Hindi na siya tinignan pa. Cassandra, tawag niya sa akin pero hindi ko siya nilingon. Ano bang akala niya sa akin? Babaeng para sa lahat? Para isipin niyang pinagsasalitan kong pamangkin niya at si Brent. Cassandra! Sigaw niya sa kanya ako hinawakan sa kamay at kinahinto ko. Ano bang problema? Ikaw ang problema ko. Nakakainis ka na. Alam mo ba yun? Pagkatapos mo kong itrato na para akong invisible, ngayon naman, mangingialam ka sa personal kong buhay. Hinusgahan mo na pala ako sa isip mo. Tangina, gago ka. Gago ka pala eh. Kung sa tingin mo binibigay ko lang katawan ko kung kani-kaninang lalaki. Fuck you ka. I don't need you. Galit na galit kong sigaw sa kanya. Kahit na wala siyang sinabi sa akin, pakaramdam ko'y ganun ang iniisip niya sa akin. Cassandra, huwag ka nang susunod. May diin kong wika. Tinignan kong gwardiya na naka-duty ngayon. Kapag sumunod pa lalaking to sa akin, sisiguraduhin ko na mawawalan ka ng trabaho. He's not a resident here. Sigaw ko sa gwardiya. Naalarma naman siya kaya nilapitan niya si Delton habang ako naman ito malikod na. Sir, pasensya na po pero kailangan niyo na pong umalis. Trespassing na pong ginagawa niyo. Rinig ko pang wika ng gwardiya. Pumasok na ako sa elevator at nang sumarado na to ay tuluyang bumagsak ang mga luha ko. Naitakip ko na lang sa mukha ko ang dalawang palad ko habang parang batang umiiyak. Bakit yun kagad ang inisip niya? Inisip niya kagad na nakipagkita ko sa isa sa kanila at isa sa karpisyo kong buhay ko para lang sa lalaki. Yung tono niya, para bang sinasabi niyang wala na akong ibang makitang lalaki sa mundo. Wala siyang masyadong sinabi sa akin pero para bang ang dami niyang nakaagad na sabi sa isip niya. Napapahikbi na lang ako. Gusto kong sabihin ng tungkol sa kanila ni Diana pero ayaw ko namang magtinis, silosa. Ayaw ko nang nagmamakaawa ko sa lalaki. Nang bumukas ang elevator ay pumasok na ako kaagad sa penthouse at dumiretso sa kwarto ko para manguha ng damit at makapag-DS. Dahil ba sa naibigay ko na sa kanyang katawan ko, iisipin niya na bang babae ako para sa lahat.
Hindi niya naman direktang sinabi sa akin yun pero para bang yun ang pinahihiwatig niya. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Hinayaan ko na dumaloy sa katawan kong tubig ng shower. Naupo ako sa sahig saka ko niyakap ang sarili kong mga tuhod. Pinakalma ko lang ang sarili ko at nang tuluyan na akong kumalma ay saka ako naligot nagbihis na. Nagluto na lang din ako ng pagkain ko saka ako bumalik sa kwarto ko nang matapos ako. Binuhos ko na lang ang oras ko sa pagbabasa para malibang naman ang isip ko. Pagpasok ko ng kumpanya ay para bang ang energetic ko dahil nailabas ko ng lahat ng isipin ko kahapon at kagabi. Kailangan ko nang gawin ang mga kailangan kong gawin. Pagdating ko sa elevator ay tumayo ako doon kasama ng ibang naghihintay. Pagbukas ng elevator ay pumasok na ako. Bahagya pa ako nagulat nang makita ko si Delton. Iniwas ko na lang ang paningin ko. Ano bang ginagawa niya dito at napapadala siyang pagpunta niya dito? Napakunot ako ng noo dahil sunod-sunod ang pumasok. Napatras ako ng napatras hanggang sa dulo. Naipit na ako at naramdaman ko na rin ang katawan ni Delton. Bakit biglang nagsunod-sunod ang pagdating ng mga empleyado? Ngayon pa talagang kasama ko si Delton dito sa dulo. Napapairap na lang ako. Anong klaseng laro bang binibigay sa akin ng tadhana? Napatingin ako kay Delton nang bigla itong humarap sa akin habang nakalapat ang dalawa niyang kamay sa pader. Nakakulong na ako sa kanya. Napalunok ako dahil ang lapit-lapit namin sa isa't isa. Hindi pa man madalas mapunong elevator pero ngayon pa talaga. Sa dami ng pumapasok at lumalabas ay para bang napakatagal makarating ng elevator sa floor ng office ko. Are you okay? Mahina niyang tanong. Napatingin ako sa paligid namin pero kanya-kanyang mundo naman ang mga to. Tumango lang ako sa kanya. Amoy na amoy kong mint niyang hininga. Did you cry? Tanong niya kaya kunot noo ko siyang tinignan. Magapang mga mata ko? Why would I? Sagot ko sa kanya. Umiling naman siya. Para kasing maga ang mga mata mo. Huwag kang imbento ha. Wala akong dahilan para umiyak. Anas ko na kinatango niya na lang. Pero tumaas na sa ulo kong dugo ko dahil sa hiya. Hindi naman maga ang mga mata ko. Pero slight lang. Napansin niya pa yon? Kung sa bagay, kitang-kita niya yon dahil dikit na siya sa akin. Napapaiwas na lang ako kapag napapalapit ang mukha niya sa akin. Bakit bang tagal? Nainis kong sa sarili ko. Nakatitig siya sa akin at nahihirapan akong huminga dahil para bang pati paghinga ko ay maririnig niya na. Nakaka-stress at nakakakilig na ewan, hindi ba? Yung akala mo'y tuluyan mo nang naitaboy ang isang tao pero sa isang masikip na elevator lang pala kayo muling pagdidikitin ng tadhana. Anong aral nga bang nakuha natin sa yugtong ito ng buhay ni Cassandra? Minsan, ang galit natin ay hindi naman talaga galit sa ibang tao, kundi galit sa sarili natin dahil hinahayaan pa rin nating maapektuhan tayo ng mga taong dapat iwala na sa ating buhay. Pero tandaan natin, ang pagtatakda ng hangganan o boundaries ay hindi pagiging masungit. Ito ay paraan ng pagprotekta sa ating sariling kapayapaan. Huwag nating hayaan na husgahan tayo ng ibang base sa ating nakaraan dahil tayo lang ang nakakaalam ng tunay nating halaga. Cassandra is standing her ground pero hanggang kailan niya kayang labanan ang presensya ni Delton na tila laging naroon sa bawat kanto ng kanyang buhay. Salamat sa muling pagsama sa amin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa susunod na mangyayari.